Hello everyone, blessed Sunday sa inyong lahat. I hope lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan saan mang parte kayo ng mundo ngayon. So kahapon nahukay na nga yung sinasabing bangkay ng magkasintahang sina Geneva Lopez at Yitzhak Cohen. In-identify na nga ng kapulisan pati ng mga kamag-anak ng mga biktima na ang mga bangkay na yon na sina Geneva at Yitzhak nga dahil sa nakitang kasuotan at iba pang mga gamit katulad ng singsing na sinasabing pagmamay-ari nga ng kaanak nila. Pero ganun pa man, ginawan pa rin ng autopsy at DNA test ang mga bangkay para masiguro na talagang ang sina Geneva at Yitzhak yung natagpo ang mga bangkay. At syempre pa, kailangan gawa ng autopsy para malaman kung ano ang dahilan ng kinamatay ng mga biktima. At kanina nga, nilabas na ang resulta ng autopsy at sinasabi na nagtamo ng tigda 2 bala ang mga bangkay. Ang tama daw ni Geneva ay isa sa hita at isa sa likod na lumabas sa kanyang harapan. At yung tama naman ng kanyang boyfriend ay isang bala sa dibdib at isang bala na malapit sa kilikili. At ito yung mga dahilan ng kinamatay ng mga biktima. So naiisip ko kung bakit nasa likod yung tama ni Geneva. Baka maaaring unang pinatay yung kanyang boyfriend, tapos baka nagtangka rin siyang tumakas o tumakbo, tsaka siya binaril. Ito lang naman ay sa palagay ko at wala pa namang sinasabi ang kapulisan tungkol sa analysis nila kung paano pinaslang yung mga biktima. Natagpuan yung lugar kung saan inilibing ang mga bangkay nitong mga biktima na sinasabing nasa isang liblib na quarry sa barangay Santa Lucia, Capas, Tarlac. At sinasabi nga na ang nagtip sa mga pulis kung saan nila pwedeng makita itong mga bangkay ay isang nagngangalang Jess, alias Jess. So itong si alias Jess, ayon sa report, ay siyang kinontrata ng sinasabing 2 dating pulis para ipagmaneho sila at gamit nga ang isang SUV. At nagulat na lang daw itong si Jess na may nakita siyang 2 bangkay sa likuran ng SUV. Pero siyempre dahil sa takot na rin na baka kung anong gagawin sa kanya kung sakasakaling pumalag siya na ipagmaneho itong 2 dating pulis, wala siyang nagawa kung hindi sumunod sa inuutos sa kanila. Pero ang naging parte daw nitong driver na ito na si Jess, na ngayon nga ay sinasabing naging state witness na, ay siya daw ang may sabi dun sa 2 dating pulis kung saan nila pwedeng ilibing yung mga bangkay at yung liblib na quarry nga ang kanyang itinuro. Pero pagkalipas nga ng ilang araw, nakonsensya daw itong si alias Jess. Kung kaya, lumitaw siya at itinuro niya kung saan nila inilibing yung 2 bangkay. At ayon nga sa kwento niya, napakabilis lang daw ng pagkakalibing ng dalawang dating pulis itong mga bangkay ng mga biktima. Halos hindi nga daw inabot ng 30 minutes yung paghuhukay at paglibing nila dito sa mga bangkay. Actually, malaki rin ang naging tulong talaga nitong witness na ito na nagturo kung saan matatagpuan yung mga bangkay. Although previously pala, kasama na rin itong driver na ito na si alias Jess sa isa sa mga 7 persons of interest na iniimbestigahan ng mga pulis. So ngayon, ang mangyayari dito kay alias Jess, siya yung magiging state witness dito sa kasong ito. So, hindi pa natin alam kung ipapasok ba siya sa Witness Protection Program. Dahil alam natin, bago maipasok ang isang witness sa programang Witness Protection Program, meron ding mga qualifications na kailangan. Kumbaga, yung witness ay dapat siya yung least guilty. So, ibig sabihin, siya yung hindi pinaka-guilty sa mga gumawa ng krimen. Well, dito sa kasong ito, kung titingnan natin, wala naman siyang partisipasyon dun sa pagpatay sa 2 biktima. Ang naging partisipasyon niya ay ipinagmaneho niya yung 2 dating pulis at dinala dun sa lugar kung saan inilibing yung mga biktima. So most probably, pwedeng masasabing least guilty siya. At baka kung hihilingin nila, baka maipasok siya sa Witness Protection Program. At ang talagang maituturong medyo malaki dito ang partisipasyon sa pagpaslang dito sa 2 biktima, maaaring yung 2 dating pulis na sa ngayon ay patuloy pang iniimbestigahan. So ayon sa kapulisan, baka sa Lunes daw iprepresent nila itong mga taong ito sa media at siguro rin baka ide-declare na nila na baka mga suspects na yung ilan sa mga tinatawag nilang mga persons of interest para isipan pa rin hanggang ngayon at wala pa ring sagot kung bakit humantong sa pagpaslang sa mga biktima. Samantalang ang pagkakaalam lang ng mga pamilya nila ay pupunta sila sa Capas, Tarlac para sa sinasabing ocular inspection dun sa lupang bibilhin nila. And correction nga pala, sa video ko kahapon, ang sinasabi kong agricultural land na bibilhin nila ay halos nasa 2 hectares. Mali po yun.
Ang tama po ay halos nasa 20.5 hectares. Ganun po kalaki yung lupang bibilhin nila. Ngayon, naglabas ng statement yung kapatid ni Yitzhak Cohen at sinasabi nga niya na huli silang nagkausap ng kapatid niya at na-mention nga ni Yitzhak sa kanya na pupuntahan nila yung lupa na sinasabing binili nila para kukunin na yung titulo. Yun daw yung pagkakaalam niya na ayon sa kanya ay kwento ng kanyang kapatid bago ito nawala. And naikwento niya rin na naikwento rin daw ni Yitzhak sa kanya na may tao daw na lumapit sa kanya na sinasabing may sakit ang nanay at nanghiram ng pera dito kay Yitzhak. Tapos hindi na daw kayang magbayad nitong taong ito kung kaya ang ipapambayad daw niya kay Yitzhak ay yung ang kanyang lupain. So itong mga kwentong ito ay wala pa namang kumpirmasyon pero maaaring tinitingnan na rin ito ng kapulisan. At sinasabi nga ng kapulisan, ang tinitingnan din nilang anggulo talaga ay yung tungkol sa lupa. Kasi siyempre sa ngayon, samot-sari ang naglalabas sa mga kwento. Meron din mga nagsasabi na baka yung down payment daw na naibigay nila dun sa middleman na dating pulis ay baka hindi na i-remit nung pulis dun sa may-ari ng lupa. Kung kaya nung nagkaalaman na, baka humantong sa malagim na katapusan ng dalawang biktima ang pangyayaring yon. Well, as of now, antayin na lang natin kung ano talaga yung magiging resulta ng investigation ng pulis. Malamang magkakaroon din sila ng announcement tungkol dito, lalong-lalo na malakas ang kutob nila. Nasangkot itong dalawang dating pulis na nasa kustodiya na nila ngayon. Lalo pat na-aresto nila ang dalawang ito sa magkahiwalay na operasyon na kung saan nakuhanan nga pareho itong dalawang dating pulis ng mga armas at sinasabing merong pang nakuhang granada sa kanilang pag-aari. Sa ngayon, na-cremate na ang mga bangkay at nakaburol na rin ang mga labi ni Geneva Lopez. Yung sa kanyang boyfriend, malamang nandun na rin sa pamilya niya kasi nasa balita nga na yung kapatid niya ay nandirito na sa Pilipinas. Nakakalungkot na humantong sa ganito yung nangyari sa magkasintahan. Meron talagang mga tao na napakadali sa kanila ang pumatay ng kapwa-tao. At sana sa mga gumawa ng mga krimen katulad nito ay dapat maparusahan sila ng maximum penalty. Yun nga lang, wala nga tayong death penalty dito sa Pilipinas. So, ang pinaka-maximum lang nito ay reclusion perpetua o pagkakakulong ng habang buhay. At sana rin, huwag magbago yung salaysay ng witness na sinasabing driver na si alias Jess. Manatili sana siyang matatag at panindigan niya yung mga salaysay niya para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay nitong dalawang biktima. I hope mabigyan ng sapat na proteksyon ng ating mga otoridad itong hawak nilang witness ngayon. Dahil kapag nawala ang witness na ito, mahirap na magpatuloy muli ang kaso, lalong-lalo na nag-iisang witness pa lang siya sa ngayon. At sa pamilya ng mga biktima, alam kong napakasakit ang nangyaring ito sa inyo, pero wag po sana kayong mawala ng pag-asa na makukuha rin ninyo ang hustisya para sa mga biktimang kaanak ninyo. And this is all for now mga kaibigan. Blessed Sunday sa inyong lahat. I hope maayos ang naging mga pahinga ninyo ngayong weekend dahil bukas umpisa na naman ang ating working day. Ingat po kayo lagi, amping mo kanunay, and God bless.